Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alak. Napakasaya ko po. Nakabili na naman po ako ng kuhol. Ayan, special ginataang kuhol po. Magsasaluhan natin. Meron din po tayong pritong tilapia, ensaladang mangga. Ayan. Tara, samahan po muna ninyo akong mag-prepare. Wow! Napakaganda po ng panahon. Tahimik at umaaraw. Ay, naku, napakaganda. Kaya po, may nabili na naman po akong frozen na kuhol. Malinis na po yan. Pinakuluan na po yan, kaya medyo urong, wala na po talukap. Ito po kasi sa Europe, talaga yung food regulation, kailangan po talaga malinis. Lalo po pag may mga artistang bumibili sa Oriental Shop, Asian Shop. Hello. Hindi, hindi ganun po talaga. Maigpit po tayo dito pagdating po sa pagkain ng mga imported. Gagawin po nating extra special po ang ating ginataang kuhol. Isa po muna tayo ng bawang. Sa ginataang kuhol po talaga, dapat sa bawang po talaga golden brown. Para pag naglagay kayo ng liquid, mas lalasa. Mas magre-release po ng flavor ang bawang. Ayan, ganyan po talaga dapat. Beautiful golden brown. Lalagay ko na po ang sili, buo at naku, may sumamang sibuyas, okay lang po yun. Ito po kasi yung sili, pag ginisa po ninyo, mababawasan po yung anghang kung ayaw nyo na masyadong maanghang. Saka yung flavor ng sili, pag ginisa, mas lalasa po sa sarsa. Sunod na natin ang sibuyas at meron po akong ginayat na luya. Di ba pagkakain po kayo ng gata, minsan ayaw nyo yung buong luya. Ito po ganyan pinong-pino. Ginayat ko po yan sa tagayatan. Panggayat. Ano ang gagamitin po ninyo? Ginagamit sa panggayat na mga carrots, yung mga ganun. Isa lang po natin mabuti. Hanggang sa maghiwa-hiwalay po yung hibla ng pulang sibuyas. Pulang sibuyas po gagamitin po ninyo para mas masarap. Saka mas maganda po yung kulay. Ayan po. Kukunin ko po yung kalahati na ginisa po natin. Nakikita ko po sa inyo kung bakit. Siyempre may dahilan, di ba? Kapaluwa ng sarili. Kalat po natin, ginisa po natin. At ilalagay ko na po ang kuhol. Just hold on. Ayan. Nag-ibabaw po natin ng nakaganyan. Ilagyan ko po ng tubig bawat kuhol. Bakit po? Just hold on. Para pag nilagay po natin yung tinanggal natin kalahati na ginisa, ma-absorb po yung flavor. O, diba? Lagyan na po natin ng asin. At pag kumukulo yung kuhol, mas mag-re-release ng flavor. Lagyan po tayong paminta. At ilalagay ko na po ang siling haba sa ibabaw. Ito po talaga yung style ng pagluluto kapag gumagamit po kayo ng non-stick. Ganyan po ginagawa ko para hindi po magasgas yung non-stick ko. Eh kuya, bakit non-stick ginamit mo? Tanga-tanga mo, hindi gumamit ka na lang dapat ng ordinaryo. Pakailan mo, social to. Takpan po natin. Lagyan po natin sa medium heat. Medium low heat. Para yung flavor, kapit na kapit po sa kuhol. Ayan, kumukulo na po. Bakit ganito po yung pinagagagawa ko, di ba? Kasi ayoko pong nadudurog yung shell. Yung shell po ng kuhol. Pag nadurog po kasi, di ba, tapos may sarsa, susubo ninyo. It's not pleasant. Hindi po masarap sa munting bunganga natin, di ba? Ito pa gagawin ko. Lalagyan ko po muna ng kakanggata. Bawat kuhol po, ganyan po nagluluto na kuhol. Gusto ko masarap, malinamnam, malasa. Yung bawat laman talagang malalasahan ninyo yung
anghang, konting tamis, yung gata. At ito po yung style na pag nagluluto kayo, na ayaw nyo yung nadudurog yung shell ng kuhol. Di ba? Masarap kainin. Lalo na yung sarasa, di ba? Pag nilagay sa kanin. Pero may mali ako ditong ginawa. Sobrang excited ko. Nakalimutan ko na namang durugin yung puwita ng kuhol. Pero okay lang po yan. Cultured naman po ito eh. Malambot naman po yung... Ibig sabihin, inalagaan po ito. Itong mga kuhol na to. Hindi po ito yung inani sa mga bukid-bukid, hindi po. According sa packaging. Sa pag kinakain ko po kasi walang matitigas, malambot po talaga. Dating po tayo, naggata ng kuhol. Yan. Hayaan ko po munang pumulog po yan. Nako po. Naamoy ko na ang bango at linamnam. Pagkakulo pong ganyan, babalik na rin ko naman po. Pataob. Ilalagay ko na po ang natitirang kakang gata. Yeah. Hindi ko po muna yan nahahaluin. Diyan ko po ng patis. Pampalinamnam. Kanina konting asin lang po inilagay po natin. Meron lang po natin ulit tikman kung tama po yung alat. Takpan po natin para kumulo po yung gata ng maayos. Pakulay lang po natin. Paggulo, tatanggalin po natin yung takip. Yan, kulo na po. Tanggalin na po natin ang takip. Para medyo maglangis. Yan po yung gusto ko eh. Hindi na po yung masyadong langis. Yung medyo naglalangis lang po. Ayan. Medyo naglalangis na po. Pag ganyan po maglalagay po ko ng pechay. Ito na po optional. Pwede syempre kayo maglagay ng kangkong, sitaw, dahon ng sili. Depende po sa inyo kung ano po yung kakaligaya po ninyo, di ba, sa pagluluto. Dahil naman po ang mga nilulutong ulam, lahat naman po invention po yan, di ba? Takpan po natin hanggang sa malanta lang po yung pechay. Ayan, ayoko pong i-overcook po yung pechay. Ayoko po ng malapsa. Tanggalin po na muna natin yung pechay. Kasi pag hinayaan ko po yan, mas magtutubig pa yung sarasa, so matagal siyang maglangis. Dahil itong pechay, magre-release po ito ng maraming tubig o maraming liquid. Tayin lang po natin yung maglangis. Ayan! Okay na po, luto na. Nakikita nyo po sa gilid. Naglalangis na. Ayoko po masyadong malangis. Okay na po yan. Ready na po. Kaya na po tayo. Mabuhay yan. Maraming salamat na po sa Panginoon. Sama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago tayo mag-isap, salamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya. Binigyan niyo po, inabigay at bibigay sa araw na po na to. Ay gabay po kaming lahat araw-araw na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob at kaligtasan at makauwi po ng ligtas. Kaya na po bahala po sa amin. Isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Napisa na po natin. Diyan mo lang gata ang kanin ko. Ito po yung gusto ko, yung walang shell. Yung sarasa. O yung sabaw. Diba? Pagkakain kayo, wala kayong makakagat. Sana nga, wala. Mainit pa. Ayun pa. Dito muna tayo sa tilapia. Ito po yung natira ko na isang araw. Yung kalahati. O, di ba? So, ensaladang mangga. Mm-hmm. Sarap. Yan po.
Medyo manghang. Pero okay lang. Hindi masyadong manghang. Yun. Sarap. Masarap. Ang lasa niya malinis. Walang mga shell-shell. Tawag dito, hindi siya lasa ng lumot. Madali sana itong tanggalin kung na ano ko yung puwitan. Kung na napipis ko yung puwitan. Madali sana siyang matanggal. Sayang eh. May natira. Malmal pa naman bilang. Yun. Panalo itong ano. Sa iladang mangga sa katong tilapia. Narinig kong ubo ng bata sa kapitbahay. Ewan ko narinig po niya na-filter yata. Kawa naman. Ilang linggo na rin yun. Yung buong pamilya inuubo. Mainit yung penchay.
Ito malaki. Ayoko matalisagan ng kanin. Baka mapanis pag nilay mo sa rep. Sige. Yun na. Up. Naalala ko tuloy sa bukid kapag tag-ulan. Nalabasan na yung mga hole. Sa bukid masarap po yung hole na medyo pilipit. Yung dulo, malilit lang po siya. Pag ganito nanggawa po kami sa patubig malinis po. Tapos ang kanin pero okay lang. Isang bandihado na yung kanin, tapos pa rin. Sarap po pag ganito ulam, di ba? Sa amin po sa Bulacan, marami po nito. Bakit hindi po niluluto sa amin? Hirap po kasi kinukuhanan ngayon dahil yung dati, yung matanda po na, hindi po, matanda na po pala ngayon yung ano, pinagawakan po namin. Hindi na po nahahawan yung daan na nakakatakot po kasi. Pumunta na sa patubig, yung daan lang nila ang napupuntan sa bukid. Natalaos yung damo. Hindi na po nasasaka. Pero marami ko nakakatakot lang ba maahas. Dati kalakasan pa nun. Kaibigan po yun ang father ko eh. Shoutout po kay Kaambit. Ambit po pangalan. Sa asawa po niya, napakabait. Yung nakapag-vlog po ako dati, yung nagtitinda po na itlog na maalat na matanda ba, asawa po yun. Ay, hindi na po sila nakapagtanim ng palay eh. Tinda na po. Dati may mga ampalaya pa. Talong, mga sili, bakwan.
Naalala ko yung dati mga schoolmate ko, yung mga Thailander. Yung mga laman po nito, pinakuluan lang nila. Tapos meron sila may anghang na sausaw. Nakita po isang teacher kong lalaki. Parang nagulat. Finnish language. Sinabi ko snail. Parang nagulat siya. Kapit na kapit yung gata. Ganito ulam, wala kung umuulan o kaya swimming. Yan galing kayo sa abroad, tapos ganito ang abutan nyo sa Pilipinas, Buti na lang dito, nakakabila ko ng mga ganito. Sakit ng gata. Magluluto po ko nito pag tag-ulan. Maghanap po ang malinis na makukuhanan. Pasusukain ko tapos luluto ko sa malaking kawa o talyase. So, pag-uwi ko. Lalo na kung may kangkong, nako. Yung ilalagay po dyan, kangkong, napakasarap. Wala pong mga kangkong ngayon dahil winter. Pag dinideliver po, nagkaka-frostbite. Parang nalalanta. Hindi po masarap ilutuin pag frostbite. Yung nalantang, malabsa, Hindi po masarap yun. Maamoy po yun. Stop. Ito maraming sigli. Kapit na kapit yung gata dito. Pag maliit kasi nakalublob sa gata na pinakulan natin. Kaya ang gata na ipon. Mas malasa, sarap. Pasiman natin tilapia. Salada po. May bagoong po yan, lemon, asin, patis, saka sukal. Saka sili.
Isa na lang. Para mamaya may ulam ako. Iba po basag na nang nanggaling sa packaging. Ah. Malaki ito tilapia kasi kaya masarap din yung mga palikpikan, matil. Malaman. Ito hindi, natatakot ako. Matalim. Imagine po ninyo, no? Kung border fight pa, tapos ganito. Tapos nasa maliliit na lalagyan ko kulo, no? Wow. Pag maganto mga frozen ng tilapia, hindi ko masyadong sinisimsim yung ulo. Yun lang po. Pero yung salmon kasi ma-pressure yun. Almost hanggang sa Luzon, salmon. Mostly pinadadala po sa Pilipinas ng mga salmon dahil pong Norway. Nakita ko po kasi ibang mga packaging from Norway. Ito po kasi hindi pinapansin ng ulo. Ang apple juice. Paano po bakit tayo magtapos? Pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo po sa amin sa araw na ito. Maraming salamat po yung mga pagkain po na ganito. Titikman ko po dito sa Finland. Daway ang komunikasyon po sa lahat ng mga produkto, lalo na po yung mga bumabiyahe, mga nagtatrabaho ay ligtas po. Kami pong lahat na tao sa mga mundo na lumalaban po ng batas. Doon naman po sa mga tao laging negatibo pong nasa isip, liwanagin po niyo yung kanilang puso at isipan, lalo na kung may mga namumuno na hindi po maganda sa bawat bansa. Kayo na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Paano po, maraming salamat naman po sa inyo oras na ilan sa pinilang alabay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!